So, hello vlog! Welcome to my God. So, ang ganap ay sasamahan niyo ako sa mga gawain ko sa buhay and no choice naman na kayo dun eh. So, kung ayaw niyo sa video na to, ano pa bang gagawin? Di mag-skip ka, baka ka nang inamers, hindi yun nandito kang chismosa ka. Gigil. So, at the same time, so, isisingit ko na, no, yung sinabi ko on my past video na itong in-upload ko na video ko nung last is It's About Me and excuse me for the kilikili and alam niyo naman ang routine ko, no, pag natatapos ako maligo. So, it's about me this time. So, para mga chismakers, no, mga kupal, pag nagkwento sila, hindi na hassle sa kanila dahil wala nang dagdag, wala nang bawas. Maglalagay muna ako ng kilay dahil alam niyo namang walang kilay ang mami na yan. So, saan nga ba pinanganak ang mami na yan? Siyempre, wala kayong pakialam, diba? Pero, sabi ko nga, this video is for chismoses only. And, so, habang naantay niyo ko, no, na mag-start muna sa maikling pakilala kung saan nanggaling ang kabute na yan. And grind muna tayo. So, yung ibang mga damit na galing ng Baguio, so, dumating na nga. So, ito ang sinasabing thrift. So, ano pa bang inaantay nyo? Mag-order na kayo. Ano pa bang inaantay ng 10 piso yung inilagay nyo lang sa gilid ng bag nyo? Hindi yung iniipon nyo dyan. Hindi piggy bank yan. Hindi coin bank yan. I-order nyo na lang sa akin. Dahil ang 10 piso nyo, may makukuha na kayong magandang damit. Yes, hindi yung nanghihiram kayo. Nahihiram kayo ng mga damit-damit dyan sa mga kaibigan nyo. And at the end of the day, magsusumbatan kayo dyan na, ano ka ba, be, hiniram mo nga yung ganito ko eh. Yung ganyan, may putok ka, bla bla bla. O, diba? Kaya kung ako sa inyo, mag-order na kayo ng sarili nyong damit. Dahil sa 10 piso na yan, may mabibili na kayo sa akin magandang damit. And kagawad, kapitan, nandito po yung mga bata. Alas 4 ng madaling araw. Hindi pa sila nauwi. Andito yung kalakasan nila maglaro talaga. So, inisip nila kung ano yung susunod nilang lalaroin. So, video ko lang. And for the meantime, mag-aayos muna tayo ng mga kakalatan na kasama ko sa kwarto, sa bahay. And sasamahan nyo pa rin ako. So, ito na nga. Saan na nga ba pinanganak ang mami na yan? So, dahil sa wala kayong pakialam, sasabihin ko muna. So, pinanganak ako sa Baguio. Actually, ang nanay ko ay hindi taga Baguio. And ang alam ko sa La Union, taga La Union sila, Ilocana sila. So, taga Nagilian, La Union. And ang tatay ko is taga Mindanao. So, lumaki ako. Actually, hindi ako lumaki ha. Hindi ako lumaki sa La Union. Siguro, iniwan ako for 6 months or 7 months ng aking nanay sa lolo't lola niya, which is naging lolo't lola ko. So, 9 months siguro ang tinagal ko doon or 1 taon din. Iniwan niya ako doon, pinagkatiwala niya ako sa lolo't lola niya kasi nagtatrabaho siya that time and single mother lang siya noon eh. So, pinagkatiwala niya ako and siguro nung ano na ako 7 or 6, kinuha niya na ako, parang iniwan niya ako 5. Yan, iniwan niya na ako doon sa La Union, mga 5 years old din. Kinuha ulit by the time na malapit na ako mag-aral ng kinder. Kasi actually nung panahon ko is hindi na uso yung magde-daycare ka. Pero yung mga kapatid ko sa stepfather ko is nag-daycare sila. So meron akong kapatid sa ina na 3 and puro babae. And sa nanay at tatay ko, kaming dalawa ng ate ko. And yung ate ko ngayon is nasa Mindanao and may sarili na ring pamilya. And hindi na siya nauwi dito sa Luzon, dito sa Baguio, dito sa Manila, gawa ng may sarili naman na siyang pamilya doon. And lagi kayo mag-iingat dyan. Pasensya nyo na makita na yan. So, bagong panganak din kasi yung isang pusa namin. So, yung mother cat namin. So, dito muna sa kwarto. Dahil mahilig siya maglipat-lipat. So, grind muna. No. Still nag-aayos pa rin ako. So, ang tatay ko naman is taga Mindanao. And nag-aaral ako. So, after nun, dire-diretso na, lumaki na ako ng Baguio. Hanggang sa ganito na ang pagtanda ko, pauwi-uwi pa rin ako ng Baguio. Actually, sila mama is may mga nabibiling bahay na. Kasi dun sila lumaki din sa Baguio.
So, naging taga Baguio kami, diba? And wala na silang inuuwian sa La Union. So, dito na sila nagsipagbilihan ng mga bahay-bahay, ganyan. Dahil kahit na, actually dun sa Baguio, kahit na medyo mahal. Actually, this is the reality, guys. Na mahal talaga ang cost of living dun. But, you know, as long na matyaga ka, madiskarte kang tao, talagang mabubuhay ka dahil may mga sayo-sayote dyan sa gilid-gilid, mga talbos na sayote dyan, magpitas ka na lang. So, ayun na nga. So, lumaki ako doon. And, doon ako nag-elementary, high school, doon na rin ako and, you know, I miss Baguio. Kakauwi ko lang doon nung last and hanggang ngayon nami-miss ko ang Baguio. But you know, so still I'm working and doon ako lumaki. Actually, based on my mother's story, no, bata pa lang ako, like hindi pa ako pinanganganak ng nanay ko. Separated na sila ng tatay ko, nag-separate na sila. So ang tatay ko may sarili na rin pamilya, no, sa ibang bansa, and yung mother ko meron na rin. And mga dalaga na rin ng mga kapatid ko, no. Since, actually, napunta sa tatay ko yung ate ko, maliit pa lang ako. So, ako na yung naging panganay na ate sa mga kapatid ko sa ina. And I am very close to my sister sa stepfather ko. Gawa ng, you know, ako yung nag-alaga. And I'm so thankful to it naman din. Na, until now, kahit pa paano hindi kami ganun ka, yung nagkakaroon ng tampuhan, And sobrang thankful ako doon dahil mababait ang mga kapatid ko, sa stepfather ko. And yun lang naman ang hiling ko, maging successful din sila sa buhay. And you know, sabi ko nga, tsaga-tsaga lang. Sabi ko rin sa kanila, mag-ipon kayo. Not all the time magtatrabaho kayo. Kasi ako yung tipo ng ate na nakakaramdam ako naawa sa kanila. Dahil danas ko yan, yung mga experiences sa trabaho. Ayoko na minamandohan ako. So parang, syempre, hindi mo maiiwasan yun sa trabaho. Yes, hindi mo talaga maiiwasan na magalit sa yung boss mo, na which is ayoko mangyari sa mga kapatid ko. So, one call away lang ako noon pag may issue dun sa trabaho nila, no, within sa mga workmates nila, boss nila. Kasi ayoko, kaya ang bilin ko talaga sa kanila, matuto ka mag-ipon kasi hindi habang buhay magtatrabaho ka. And I am very thankful to them also because naging responsible sila nung nagkaroon na sila ng trabaho, is natulong-tulong na sila sa bahay. And I am not expecting it, you know, na shit, dalaga na yung mga kapatid ko, pwede na sila magkaroon ng sariling pamilya. Actually, yes, that's true. So hanggang ngayon nagsasabay ako ng mga thrifted clothes na paninda sa electronics, and you know, that's good for me naman dahil kahit pa paano nahahati ko yung oras ko, no. So, ayun, nung nag-kinder ako, nandun ako sa Baguio hanggang sa nag-elementary ako. And nag-transfer lang ako ulit sa Mindanao. Actually, yung ate ko is nakilala ko way back 2004 to 2006. 2006, yeah, 2007 and 2008, kinuha niya ako papuntang Mindanao and nag-transfer ako sa Mindanao. And you know, she requested it to my mother and to my father na babalik siya doon and papakilala ako. And I am so thankful to it naman also because pinakilala niya ako. And doon ko nakilala yung mga pinsan ko, most especially my Kuya Jing. Yung naging tatay-tatayan na rin namin dahil mas ahead siya sa mga pinsan namin, no. Naging tatay-tatayan namin siya, and you know, she is my comfort zone, you know, comfort person ko yung taong yan na although may pagka-stricto yun, no, yung pinsan kong yun, yung pinsan namin yun, pero lahat ng mga advices niya, lahat ng mga ka-strictohan niya sa buhay, natuto kami. So, dahil doon, no, ang dami kong pagpapasalamat sa kanya and sa ate ko dahil nakilala ko si Kuya Jing. And, syempre, dito muna magtatapos.
And till my next video, itutuloy naman natin siya. And sasamahan nyo pa rin ako kahit ayaw nyo dahil wala kayong magagawa at kahit wala kayong pakialam, no. So, ayun lang naman ang sasabihin ko, no. Lagi tayo mag-iingat. And eto na, dumating na pala ang ating ulit, galing ng Baguio. So, ang sinasabi ko sa inyo, yung mga bariya-bariya nyo dyan, ano pa bang inaantay nyo dahil sa 10 pesos na yan, may maganda na kayong damit. Para hindi kayo manghihiram sa mga tropa-tropa nyo dyan. You know, and the mga thrifted clothes, papakita ko sa inyo yung mga samples. So, eto yung tinatawag na thrifted talaga dyan. I'm thankful to it. And hindi ako mahal magbenta, huwag kayong mag-alala. So, halo-halo to. May mga pang kids and branded siya. Ayan, mga Lee pants ng mga bata. So, may mga nakita akong mga jersey pang bata. So, ayan mga jersey, 10 pesos, 5 pesos, 10 pesos lang yan. So, ano pang inaantay mo? Bilhan mo na yung anak mo. Oo, para kahit na mag-chismis ka dyan, nabihisan mo na yung anak mo na maganda. So, branded yung mga yan. May Shein, may Zara, may Lee. Wow. Abercrombie. Yung iba, galing ng Japan. Wow. And, ayan, may mga Shein, Zara, as I have said, may mga dress, halo-halo, may mga panlalaki, may mga swimwear. And thank you rin sa mga nag-effort, no? Lalo na yung kapatid ko na nag-e-effort na magpadala. So, ayan, may mga baggy pants tayo, which is ako, actually, yung mga ko, walang mataas sa 100. Lock na yun, 100. Yung pinaka-mahal ko is 100 lang. O, so, saan ka pa may nakakita niyan? Order na. So, ciao! Peace around the world and when it succeeds, bye-bye!